sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Ilang senador nagsalita sa mga pahayag ng China kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa WPS. Hataw Balita. Philippine Ports Authority at Manila International Airport Authority pinaghahandaan ng inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong araw ng Biyernes. Hataw Balita. Metropolitan Manila Development Authority pinahihigpitan ang inspeksyon ng mga bagahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Hataw Balita. National Telecommunications Commission pinatawa ng 30-day suspension ang operasyon ng SMNI. Hataw Balita. At libo-libong turista patuloy na umakyat sa Baguio City para magbakasyon sa holiday season. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, ibinahagi ng mga senador ang kanilang mga opinyon hinggil sa mga kamakailang pahayag ng China kung saan nagtangkang sisihi ng Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, bilang parehong responsable na miyembro ng United Nations o UN, kailangan umanong kumilos ng dalawang bansa ayon sa diwa kung bakit nilikha ang organisasyon at ang diwa ng UN Charter. Kailangan na niyang maunawaan ng China na ang Pilipinas bilang isang soberanong bansa ay may sariling mga issue sa karapatan sa karagatan at territorial sovereignty. Inapila naman ni Senador J.B. Ejercito kay Chinese President Xi Jinping na itigil ang tinatawag niyang expansionist policies ng China upang maiwasan ang mga litang maaaring maganap sa WPS. Sa kabila ito ng pahayag ng China na maayos nilang pinamamahalaan ang mga maritime differences sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Hinimok din ni Ejercito ang Beijing na igalang ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na ibinasura ang claim ng China ng historical rights sa tinatawag nitong 9-9. Sinabi naman ni Senator Chis Escudero na ang digmaan at armadong tunggalian ay hindi naaayon at hindi magandang paraan ng paglutas ng hidwaan. Nakasaad sa kanyang pahayag na palagi siyang susuporta sa dialogo kaysa sa pagtutunggali o pag-aalboroto at naniniwala na ito ay nasa pambansang interes ng parehong bansa. Hataw Balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga mahalagang mensahe ng Pangulo sa ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nagpahayag rin ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nakasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang AFP sa mga programa nito at sa modernisasyon. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng AFP sa mga hamong kinakaharap ng bansa tulad na lamang ng issue sa West Philippine Sea. Inanunsyo naman ng Pangulo ang kanyang pag-aproba sa increase para sa tinatanggap na monthly gratuity pay ng Medal of Valor awardees. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Simultaneously, we have strengthened our territorial defense operations
by heightening our presence in our key maritime domain and intensifying our maritime security operations as a response to the increasing challenges to our sovereignty and territorial integrity. Hataw Balita. Pinag-usapan ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa telepono ang kasalukuyang relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Secretary Manalo, naging bukas at tapat ang kanilang pag-uusap at nagtapos ito ng maayos na may malinaw na pang-unawaan sa posisyon ng bawat isa. Sa isang pahayag, iginit ng DFA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo upang paresolba ang mga isyong nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan. Samantala, isinisi ni Wang sa isang pahayag ang kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea sa pagbabago ng patakaran ng Pilipinas at sa hindi pagsunod nito sa umano'y pangako ng bansa. Hinimok pa ni Wang ang gobyerno ng Pilipinas na bigyan ng prioridad ang pagresolba sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Nangyari ang nasabing dialogo matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping sa APEC Economic Leaders Summit sa San Francisco, USA. Hataw Balita. Inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA na aabot sa halos 300,000 ang mga pasaherong darating sa mga pantalan sa buong bansa ngayong araw ng Biyernes, December 22. Kaya umaapila ang ahensya sa mga shipping line na magdagdag na ng biyahe para hindi na maabala ng husto ang mga nais umuwi ng probinsya para sa long holiday. Patuloy ding nagpapaalala ang PPA sa mga pupunta sa pantalan na wag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng matutulis na bagay, mga sumasabog, paputok, gamit sa pangluto gaya ng butane, gas at lighter. Huwag na rin magdala ng maraming mga gamit tulad ng appliances. Ang dapat anyang dalhin ng mga ito kapag pupunta ng pier ay maraming pasensya dahil sa maaring maging problema sa biyahe. Pakinggan po natin ang pahayag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. Ito na lang yung usually talaga na kapag peak season, meron po tayong mga nagiging problema, yung mga challenges natin talaga kapag yung meron tayong kakulangan ng barko. At ito po, inaamin natin, meron po tayong kakulangan ng barko na dumadaong sa mga pantalan kapag peak season. Kaya panawagan po natin sa ating mga shipping lines at sa marina po, sana po magkaroon ng dagdag na barko. Dahil po karaniwan talaga po, napakarami. Peak season talaga yung ngayon pong Disyembre. Hataw Balita. Hindi lubos na kontento sa isinagawang security inspection sa mga bagahe ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya na palakasin pa ang seguridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero lalo na ngayong holiday season. Bagamat mayroong mga deployed na pulis sa loob ng PITX upang makatulong sa seguridad, ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kulang pa rin sa bilang ng law enforcement personnel at mahalaga na sumunod ang mga pasahero sa mga patakaran at hakbang na ipinapatupad. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni na MMDA General Manager Yusek Procopio Lipana at DILG Yusek Oscar Valenzuela. Medyo dapat dagdagan nila yung konting consciousness pagdating sa security. Naintindihan natin ang resources ng ating law enforcement ay kulang din. Kaya dapat talaga tulungan. Bilang tugon sa MMDA, nagpahayag ang PITX management na magdadagdag sila ng mga security personnel mula sa Philippine National Police at local government units upang palakasin pa ang inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. May mga gwardiya rin sa loob ng PITX na nagmamasid sa mga bag na dumaan sa inspeksyon at ito'y isa-isa nilang binubuksan upang makita ang nilalaman. Para naman sa malalaking bagahe, ipinaamoy ito sa mga explosive detection dog upang tiyakin na walang lamang pampasabog. Pakinggan natin ang pahayag ni PITX Terminal Operations Manager Arnold Yuson.
That's the plan, sir, and that's actually yung gusto natin na mangyari, sir. Na dagdagan yung ating security personnel natin from PNP and then from the LGU and of course from the PATX itself. Hataw Balita. Naghahanda ang mga otoridad sa paliparan para sa inaasahang dami ng mga biyahero sa darating na holiday season. Iniulat ni Brian Co, Officer in Charge ng Manila International Airport Authority o MIAA, na umabot na sa 140,000 na mga biyaherong dumadaan araw-araw sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Inaasahan nila na tataas pa ito sa 145,000 simula ngayong araw ng Biyernes, December 22 hanggang sa Sabado, December 23. Pagtitiyak ni Ko sa publiko na handa ang MIAA sa pagdalakbay ngayong long holiday at binigyang diin ang kanilang pangako na tiyakin ang maginhawang karanasan sa pagdalakbay para sa lahat ng mga biyahero. Dagdag pa nito, inanunsyo ng MIAA ang kanilang plano na palakasin ang pagbibigay impormasyon upang maprotektahan ang mga biyahero laban sa maling gawain, lalo na sa usapin ng mga pekeng singil sa taxi. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila International Airport Authority Officer in Charge, Brian Co. We are always above our daily capacity. We are doing 45 million passengers per year, and we're just at designed for 32 million. But given the past few months, even though we're processing around 130,000 passengers per day, and we're able to achieve 80% on-time performance, so even with that, of course, the capacity issue, nagagawa naman po natin ng paraan para ma-accommodate itong mga pasahero natin that are coming in and out of Manila. We're in the middle of a rehabilitation program, especially of the air conditioning systems of Terminal 3. So ongoing yun, of course, since we procured that this year, hindi naman lahat matatapos before December. So a lot of the systems have been installed already. Hataw Balita. Iniutos kahapon December 21 ng National Telecommunications Commission o NTC ang 30 araw na suspensyon ng operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa iniulat na paglabag nito sa mga tuntunin at kondisyon ng kanyang prangkisa. Ayon sa NTC, ang Swara Sag Media Corporation na nagpapatakbo ng SMNI ay binigyan ng 15 araw mula sa pagtanggap ng kautusan para ipakita ang dahilan at ipaliwanag kung bakit hindi ito dapat parusahan ng administratibo. Itinakda ng NTC sa January 4 ang pagdinig kaugnay ng inilabas na suspension order. Una namang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI dahil sa mga aligasyon din ng paglabag na itinanggi naman ng nasabing istasyon. Hataw Balita. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Eric Jose Castro Ines, bagong Acting General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA at miyembro ng Board of Directors. Pumalit si Ines kay dating MIAA Chief Cesar Chiong na inatasang alisin ng Office of the Ombudsman noong Agosto dahil sa malubhang misconduct, pang-aabuso sa kapangyarihan o pang-aapi at kilos na nakasasama sa pinakamabuting interes ng serbisyo. Inaprubahan ng Ombudsman ang preventibong suspensyon nila Chiong at Montalvo noong Abril ngayong taon. Ipinalabas ng palasyo ang kautusan para sa pagtalaga kay Ines sa isang sulat na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong December 15 at iniadres kay Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista. Ayon sa Presidential Communications Office, nagsilbing airport station manager si Ines para sa Gulf Air sa Manila mula July 1, 1997 hanggang February 28, 2006 at para sa Etihad Airways mula March 1, 2006 hanggang December 31, 2017. Nakumpleto niya ang kanyang kurso sa Airport and Airline Management at Aviation Security sa Bellbrook College School of Aviation sa United Kingdom. Hataw Balita. Itinanggi ng Malacanang ang umano'y naglalabasang proklamasyon na nagdedeklara ng special half working day ngayong araw ng Biyernes, December 22. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO,
Peking dokumento ito na kumakalat sa social media at walang opisyal na verifikasyon mula sa gobyerno. Paalala ng Malacanang sa publiko na maging maingat at umasa lamang sa opisyal na government sources para sa tamang impormasyon. Nagbigay babala rin sa publiko ang Official Gazette na siyang opisyal na pahayagan ng gobyerno na mag-ingat sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Bilang paalala, ang tanging regular na holiday sa Disyembre ay ang December 25 at December 30, habang special non-working day naman ang December 31. Ang ika-26 ng Disyembre ay dineklarang special na non-working day ng Pangulo upang bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na lubusang ipagdiwang ang holiday at itaguyod ang turismo sa bansa. Hataw Balita. Patuloy ang pagdagsa ng libo-libong turista sa Baguio City upang magbakasyon at pumasyal sa holiday season. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Maliban sa magagandang tanawin, pagsakay ng bangka, mag-picnic kasama ang pamilya at mag-bike sa pamosong Burnham Park sa lungsod ng Baguio. In-enjoy ng mga turista ang malinis at malamig na temperatura sa City of Pines, gaya na lamang ng magbabarkadang sina Kira at Danilo. Sinisipon nga po ako eh. Ikutin niyo po itong buong Baguio, maganda po dito. Oo. Tapos, yun lang po masasabi ko. Pero mag-jacket po kayo. Kasi malamig talaga. Mahirap magkasakit din minsan. Iba po kasi yung vibe, parang nakaka-relax po. Ganun po yung feeling niya. Nasa top destinations o una sa kanilang bucket list ang summer capital ng bansa tuwing bakasyon. Kabilang sina Kira at Danilo sa libo-libong turisang umakyat sa Baguio City para magpalamig at inaasang dadami pa habang papalapit ang December 25. Maging sina Carl James na mula San Carlos, Pangasinan, napili din nila ang Baguio City para mamasyal. Nag-enjoy, napunta ng Mines View, ito ng Botanical. Anila matagal na nilang hangad ang mamasyal sa lungsod. Sa tala ng Baguio City Police Office, halos 34,000 ang turistang dumating mula noong December 16. Inaasahan ng Baguio City Police Office na mas marami pang darating kasabay ng nalalapit na holiday season. Aminado ang BCPO na maraming suliranin ang nararanasan ng mga turista sa mga tourist destinations sa syudad. Payo ng mga otoridad na bisitahin ang social media page ng Baguio City Public Information Office at ng BCPO. Sa kabila na nagbakasyon ang ibang personnel ng BCPO, sapat rin ang kanilang mga personnel na magbabantay ngayong holiday season. Para maiwasan ang masikip na daloy ng trapiko, ipinayo rin nila na mag-commute na lang ang mga turista. Nagpaalala rin ang BCPO laban sa mga transient o accommodation scams at posibleng insidente ng theft at pickpockets. Iginiit ng Baguio's finest na epektibo pa rin ang mga ordinansa ng lungsod kaugnay sa number coding, anti-smoking ordinance, silent night ordinance at iba pa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Kinailangang ipwersa ng DOJ Beacons ang overtime game para makapasok sa win column at talunin ng GSIS Furies. Samantala, pasok na sa susunod na round ng UNTV Cup Season 10 eliminations ang Senate Defenders. Habang nagpaalam na sa liga ang Comelec Vanguards, si Bernard Daris humahataw. Masayang nagpaalam sa UNTV Cup Season 10 ang Department of Justice Beacons sa kanilang huling laban sa hardcourt ng Liga ng Public Servants. Bagaman non-bearing game na sa DOJ ang kanilang laban sa GSIS Furies, best effort pa rin ang ipinamalas ng Beacons sa pangunguna ni ASEC Miko Clabano. Katunayan na ipwersa pa ng DOJ ang overtime game para ilista ang kanilang unang panalo sa liga matapos ang 5 sunod na pagkatalo.
Dikitan lang ang laban mula umpisa. First kanto, hawak ng DOJ ang 2 points advantage, 25-23. Kumayod ng 23-16 ang GSIS para lumamang na sila ng 5 points sa second quarter, 41-46. Dumikit ang DOJ sa third kanto at ibinaba sa 1 point ang advantage ng GSIS, 56-57. Fourth quarter, palitan lang ng abante at ilang beses nag-deadlock. Last 12.6 seconds sa fourth quarter, abante pa ng 2 puntos ang GSIS, 79-81. Courtesy ng 1 out of 2 sa free throw ni Renny Boy Bansani. 8.7 seconds left, pumasok ang 2 free throw ni Michael Sebastian Soler ng DOJ para itabla sa 81 points. May pagkakataon pa sanang maipanalo ng GSIS, subalit hindi pumasok ang attempt ni Bansani. This is for the win. Bansani! No! And we will go into OT. Why not? Deadlock na naman at 86 points sa overtime period, 1 minuto na lamang ang nalalabi. 35.5 seconds left, lumamang pa ng 2 points ang GSIS, courtesy ng layup ni Bansali, 86-88. Subalit ginulat ni Jesse Alastoy ang Furies ng kanyang 3-point dagger, 17.1 seconds left sa ballgame. Abante na ng 1 puntos ang DOJ, 89-88. Sinundan pa ito ng mahigpit na depensa ni Alastoy plus a block para i-reject ang ikinasang play ng GSIS. Sinelyuhan ang tagumpay ng DOJ mula sa perfect 2 free throws ni Alastoy. 4.5 seconds left, abante na ng 3 points ang Beacons. Sumubok pa ng another extended period ang GSIS, subalit hindi pinalad na pumasok ang tira hanggang sa tumunog na ang buzzer, 91-88. Panalo ang DOJ. Possible? No, and a win by the DOJ their first. Best player of the game si Jesse Alastoy na kumolekta ng 9 points, 8 rebounds at may 3 blocks. Sabi ko wala nang oras eh. Saka last game na namin, manalo-matalo is parang no bearing naman sa amin. Pero sabi namin, ito yung papaunin natin sa year end. Manalo tayo, sabi ko sa mga kasama ko. Ito yung baon natin hanggang sa 2024. Manalo tayo, sabi ko sa mga kasama ko. Kasi nag-struggle talaga kami sa depensa namin, sa opensa namin. So tinulungan niya kami. Salamat kay Coach Raymond Valenzuela. Sa kabila ng panalo, nagpaalam na sa liga ang DOJ, habang nakaabang naman ang GSIS sa resulta ng laban ng ibang team para sa kanilang chance na makaabante sa next round. At sa second game, hindi naman pinayagan ng Senate Defenders na makapagpaalam sa liga ang Comelec Vanguards ng may uwing panalo. Tinapos ng Senate ang kampanya sa liga ng Comelec sa exciting ball game na nagtapos sa score na 76-70. Nanguna sa opensa ng Defenders si Jeffrey Sanders na may 16 points at 9 rebounds. At si Lawrence Gasparillo na may 17 points at 2 boards. Yung defense namin hindi ganun kasulit. Ang maganda lang doon, hindi kami bumitaw kasi nung bandang 3 points na lang nila. Kaya nag-usap-usap kami na dagdagan pa namin yung defense namin para hindi kami malamangan. Kasi ang sakit kasi namin, pag nalamangan kami ng bandang huli, wala na, bumibigay na kami. Kailangan namin pagtrabahuan, kumbaga nagsisimula pa lang kami. Kumbaga hindi pa, nagre-ready kami sa second round. Siguro mas sisipagan pa lang sa practice, siguro sa communication. Laging sinasabi sa amin niya, communication. Tapos pagdating sa dulo, medyo bumababa yung namin, yung moral. Medyo natatalo kami under 3 minutes. Ayun nga sabi ni Coach, dapat ma-overcome namin yun. Dahil sa panalo, aakyat sa next round ng eliminations ang Senate Defenders na may 3-3 win-loss record. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita.
Oras alas 5:28 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Nakapag-donate kamakalawa ng mahigit 200 mga bag ng dugo ang Members Church of God International Cavite Chapter sa Philippine Blood Center at Emilio Aguinaldo College Medical Center. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Bagaman may takot bilang first-time blood donor noon, hindi ito inalintana ni Victorino Garcia dahil sa pangangailangan ng kanyang hipag. 2 bag ng dugo ang kinailangan nito noong maoperahan. Hindi po tayo sanay dati na nagpapakuha po ng dugo. Pero yun, gusto po nating makatulong. So yun po yung naging kwan natin na makapagbigay o makapag-donate ng dugo. Dahil sa pangyayari, naging tuloy-tuloy na ang kanyang pagdodonate ng dugo na bukod sa layong makatulong sa nangangailangan ay nakaramdam din anya siya ng magaan sa pakiramdam. So yung nakita ko po, unang-una sa akin po, malaking yung benefits kasi after po noon, naramdaman ko po iba yung naging improvement sa kalusugan ko. So yun po, saka gusto po rin po nating makatulong, opportunity na makapag-donate po tayo. So ginagawa po natin na makatulong din po sa iba sa nangangailangan. Samantala, bagamat ilang beses nang reject sa screening bilang blood donor si Ivory Ortega, naging dahilan naman ito upang maihanda ang kanyang sarili na maging fit sa screening. Inuna ko talaga yung sinabi na kailangan hindi ka puyat. So yun po, niready ko talaga yun. Tapos, laging water before bago matulog. At ngayon, talagang inano ko na-establish yung ng katawan ko. Kaya awa ng Diyos, ayun, pumasa po. May paanyaya rin siya lalo na sa mga nagnanais mag-donate ng dugo. Ayan, sa mga hindi pa rin nakakapag-donate ng dugo, masaya po, try nyo din kasi unang-una, ikaw ang makikinabang, health benefits sa sarili mo. Dahil mas maganda yung nag-change ng dugo talaga ang isang tao. Kaya baka merong kasing may kinakabahan lang or takot. Dumating din ako sa ganun pero pag na-overcome mo, sobrang saya. Ganun pala yung pakiramdam na alam mo yung dugong ibinigay mo, may makikinabang na ibang tao, na kapwa-tao. Itong Miyerkules, December 20, muling nakapagsagawa ng mass blood donation drive ang Members Church of God International o MCGI Cavite Chapter sa Biga Convention Center sa Silang Cavite. Nakalikom ng nasa 223 blood bags sa naturang aktibidad na naidonate naman sa Philippine Blood Center o PBC at Emilio Aguinaldo College Medical Center, Cavite. Hiling ng Philippine Blood Center sa MCGI, pagtuloy-tuloy ang pagtugon ng samahan sa pagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Unang-una sa lahat, salamat sa Diyos sa mga ganitong activity. Nandyan po lagi ang MCGI na hindi kami pinababayaan. Actually, hindi kami. Yung mga relative po, yung mga pasyente, hindi nila pinababayaan. Talagang tinutulungan nila ma-survive. So, sa mga ganitong gawain, nakakasave po tayo ng buhay ng kapwa natin. So sana po magpatuloy at alam ko naman hindi naman po tumitigil ang MCGI. Salamat sa Diyos po. Kung loloobin ng Panginoon, muling makapagsasagawa ng mass bloodletting ang grupo sa susunod na 3 buwan. Kasabay na rin ang paanyaya sa ating mga kababayan na samantalahin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagbahagi ng dugo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Pinaghahanda na ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA APRIS Division 1 ang posibleng magiging epekto ng El Nino sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Layunin ng hakbang na patubigan ng 14,000 ektaryang bukirin ngayong dry cropping season na lampas sa orihinal na target na 11,000 ektaryang rice field na kanilang nasasakupan. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita.
Sinisimula na ng mga magsasaka sa ilang bayan sa Nueva Ecija ang pag-araro ng kanilang mga bukirin ngayon dry cropping season. Subalit dahil sa posibleng pagtama ng El Nino sa ilang bahagi ng lalawigan, naghahanda naman ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA-UPRIS Division 1. Saklaw ng opisina ang munisipalidad ng Licab, Lupao, Quezon, Santo Domingo, Llanera, Talavera, Science City of Muñoz at San Jose City. Ayon kay NIA-UPRIS Division 1 Manager Felix Tiano Jr., kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng kanilang ahensya ay ang cloud seeding, alternate wetting and drying technology, dryland preparation at paggamit ng early maturing varieties ng palay sa pakikipagtulungan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Malaking tulong din anya ang 967.19 hektaryang Balbalungaw Small Irrigation Project sa bayan ng Lupao na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na linggo. Maaari itong magpatubig ng 500 hanggang 900 hektaryang sakahan ng nasa 500 at 60 magsasaka mula sa 4 na barangay sa bayan. Layunin ng ahensya na patubigan ang 14,000 hektaryang bukirin ngayon dry cropping season na lampas sa orihinal na target na 11,000 hektarya. Sa datos ng ahensya, tinatayang nasa 8,000 sa higit 22,000 hektaryang sakop netong lupang sakahan ang nanganganib na maapektuhan ng tagtuyot. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dani Monar, humahataw! Hataw Balita! Nakasabat ang mga otoridad ng nasa mahigit 600,000 piso ng marijuana sa isinagawang drug bypass operation sa Rosario, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Bandang alas 11:30 ng gabi noong Miyerkules, December 20, nang magsagawa ng drug bypass operation ng Rosario Municipal Police Station sa Barangay Lictong 3, Rosario, Cavite. Sa naturang operasyon, nakaaresto ang mga otoridad ng 2 sospek. Nakuha sa mga ito nasa 5,500 grams ng umunay pinatuyong dahon ng marijuana na may estimated street value na aabot sa 660,000 pesos. Hawak na ng Rosario Municipal Police Station ang mga naarestong sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Nasa 300,000 benepisyaryo mula sa Bicol Region ang nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa taong 2023. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Tinati ang nasa mahigit 1 bilyong pisong tulong pinansyal na ang napamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga Bicolano nitong nakasalukuyang taon. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program, pumalo na sa 271,000 mga kababayan nating Bicolano ang nabahagi ng tulong ng ahensya. Sinabi ni DSWD Bicol AICS Program Focal Person Justin Joy Dichoso Escuro na higitan ng naturang bilang ang benepisyaryo ang kabuang bilang ng mga kliyente sa mga taon ng 2020 at 2022 na umabot lamang sa 167,000 beneficiaries. Bukod pa sa cash assistance, may pinagkakalob din na psychosocial intervention bilang tulong din ng DSWD sa mga nangangailangan at sa ilan ng AICS program, nandyan din ang medical, educational at financial assistance. Maliban dito, may ilan din na bilang ng mga kliyente na humihiling ng funeral, food at transportation assistance. Pangako naman ng DSWD na mas pabubutihin pa ng ahensya ang kanilang mga serbisyo upang makatulong pa sa mga pamilya at individual upang makaahon sa mga hindi naasahang krisis. Sa pahayag ni DSWD Regional Director Norman Laurio, ang taong 2023 ang may pinakamataas na bilang ng mga natulungan sa mga nakalipas na 3 taon. Nakapagtatag na rin ng 10 satellite office ang DSWD Bicol sa 6 na probinsya ng Kabikulan na handang tumulong sa mga mahirap na kababayang nangangailangan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita!
Mga produktong tanim ng mga local farmers sa Albay mula sa programang Kabalikat sa Kabuhayan on Sustainable Agriculture Program ibibida sa isang sikat na mall sa Legazpi City, Albay. Si Francis Atento humahataw. Hataw Balita. Ipagbibili na ang mga aning produktong agrikultura ng 25 local farmer na sumailalim sa programang Kabalikat sa Kabuhayan on Sustainable Agriculture Program o KSK-SAP sa isang malaking mall sa Legazpi City, Albay. Ito ang unang ani ng mga magsasaka na nagsipagtapos sa 14 na linggong pagsasanay noong December 4, 2023. Nakatakdang ibenta ang mga produktong gulay at prutas sa Sunday market ng nasabing mall. Isa sa mga layunin ng programa ang paggawa ng market opportunities para sa mga nagsilahok bukod sa pagbibigay ng mga makabagong kaalaman patungkol sa pagtatanim at paggawa ng produkto galing sa mga bunga ng kanilang mga tanim. Mahigit 28,000 na ang naging benepisyaryo ng programa sa iba't ibang rehiyon mula 2007. Naging seasonal suppliers na sa mga local markets ang ilan sa mga nagsipagtapos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Hataw Balita! Makakaasa ng pangunahing serbisyong medikal ang mga residente at kalapit munisipalidad dahil sa pinasinayaang Super Health Center sa bayan ng Victoria, Tarlac. Inaasahan ding masusolusyonan nito ang congestion sa mga ospital sa lalawigan. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Pinasinayaan ng mga opisyalis ng lokal at pamahalaang nasyonal ang bagong Super Health Center o SHC na itinayo sa bayan ng Victoria, Tarlac. Ang 12 milyong pisong halaga ng infrastruktura na matatagpuan sa Barangay Balayang ay kabilang sa 13 SHC na nakatakdang itayo sa buong lalawigan. Inaasahang magbibigay ang naturang pasilidad ng accessible na pangunahing pangangalaga at serbisyong pangkalusugan sa mga residente at kalapit na munisipalidad. Isang katamtamang uri ng polyclinic ang naturang pasilidad na magbibigay ng mga serbisyo gaya ng birthing, dental, clinical na laboratorio, maagang pagtuklas ng mga sakit, check-up at konsultasyon na tiyak na makakatulong sa pag-decongest ng mga ospital. Itatayo ang iba pang mga SHC sa lalawigan sa mga munisipalidad ng Gerona, La Paz, Paniqui, San Jose, Mayantoc, Camiling, Capas, Concepcion, Moncada, San Clemente, San Manuel at Santa Ignacia. Target ng Department of Health o DOH na magtayo ng 600 SHC sa buong bansa sa susunod na 2 taon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Isang bagong atraksyon ang nakikilala at natagpuan ngayon sa Barangay San Isidro sa bayan ng Bulan sa Sorsogon. Makikita sa lugar ang tila sakura o cherry blossoms na ganda ng mga punong na tinatawag na balayong o ang Palawan cherries. Bagamat tila kamukha ito ng mga puno ng cherry blossoms o sakura, ito'y hindi isang uri ng puno ng cherry sapagkat ito'y matatagpuan sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas. Ang Palawan cherries ay kilala sa pagbibigay ng kahanga-hangang tanawin tuwing buwan ng Marso hanggang Hunyo. Sa layuning higit pang pagandahin ang kanilang bayan, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Bulan ng Beautification Program na naglalayong paramihin pa ang mga puno ng Palawan cherry sa lugar. Sa kasalukuyan, ilang libong seedlings ng Palawan cherries ang kanilang itinatanim sa iba't ibang bahagi ng bayan na naglalayong magbigay liwanag at kulay sa kapaligiran. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin po ang malamig at maulang panahon sa malaking bahagi po ng Luzon. Dulot po ng dalawang weather systems. Una na dyan ay ang northeast monsoon pa rin or amiha na siyang umiihip ng malakas dito sa may northern and central Luzon, habang ang shear line naman o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies ay siyang nagpapaulan din po dito sa may eastern sections ng Luzon.
Habang yung easterlies naman po o yung hangin galing Pacific Ocean, siya nagdadala pa rin ng fair weather conditions plus mga pulupulong ulan at mainit na panahon sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao. Wala po tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang long weekend at inaasahan din po pagsapit hanggang katapusan po ng 2023, mababa din ang tsansa na magkakaroon tayo ng bagyo sa loob ng PAR. Ngayong araw po, asahan ang pinakamaulang panahon dito pa rin po sa eastern side of Luzon, kabilang na ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Dulot po yun ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Yung mga pag-ulan po natin minsan malalakas, kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa Kalayaan Island sa Palawan, asahan pa rin ang maulang panahon, bagamat mas kakaunti na yung mga pag-ulan doon, dulot ng trough pa rin ng LPA na dating si Bagyong Kabayan. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, and Ilocos Sur, gayon din sa mga probinsya ng Rizal and Laguna, maulap din ang kalangitan ng iiral dulot ng northeast monsoon, nasasamaan niya ng mahina hanggang katamtaman at minsan malalakas din po ng mga pag-ulan. Mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Yung ating mga nabanggit na lugar, magantabay po sa ipapalabas na rainfall advisories and heavy rainfall warnings pa rin po ng Pag-asa. Dito naman sa rest of Ilocos Region, rest of Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies sa may tsansa ng pulupulong mahinang ulan. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon, madalas makulimlim ang panahon na sinasamahan din po ng mga pulupulo at may hinang ulan, kaya magdala rin po ng payong. Sa ngayon, dahil sa malakas na northeast monsoon ay meron pa rin po tayong gale warning or banta sa matataas na mga pag-alon. Hanggang 6 na metro po ito, no? Halos nasa 2 palapag ng gusali. Delikado ito sa maraming sasakyang pandagat po, hindi lang yung maliliit na sasakyang pandagat. Meron tayong hanggang 6 meters over Batanes, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, malaking baybayin din po ng Ilocos Region simula sa may Ilocos Norte down to Pangasinan, at sa kabilang banda meron pa rin tayong gale warning sa may Aurora, hilagang bahagi ng Quezon kabilang ang Polillo Islands, particularly ang mga bayan ng General Nakar, Patnanungan, Panukulan, Cordeos, and Humalig. Dito rin po sa may Calaguas Island sa Camarines Norte at sa may northern and eastern coast ng Catanduanes. Delikadong pumalao doon ng maliliit at mga katamtamang laki ng mga sasakyang pandagat, and in the coming days, aasahan pa rin natin ng gale warning sa malaking baybayin po ng Luzon. Ang araw ay late na sisikat 6:16 ng umaga at maaga namang lulubog 5:32 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estarreja. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Binuksan na ang 2.7 million pesos na halaga ng modernized health facility sa lungsod ng Baguio. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita! Isang modernized health facility na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos ang binuksan noong Lunes, Disyembre 18 na inaasang magsisilbi sa 26 na barangay na sakop ng Lucban Health Center sa lungsod ng Baguio. Pinangunahan ni SM Foundation Executive Director for Health and Medical Programs, Connie Angeles, Mayor Benjamin Magalong at City Health Officer Cecilia Brillantes ang turnover ng pasilidad. This will now serve as a standard. We're now going to plan for the renovation of 5 other health centers. Maraming tulong, you know why? Because, part of the universal healthcare is infrastructure. And even kung kahit ganito kaliit ang isang health center, kung napakaliwanag at yung atmosphere, malinis, magandang facilities. I know that 36,000 nating population dito sa Lucban will be coming. Ang mga serbisyong medikal para sa bagong ayos na Lucban Health Center ay iaalok sa 26 na barangay na may populasyon ng 38,163 individual. Kasama sa mga serbisyo ang pangkalahatang konsultasyon, prenatal check-up, paguna sa bata, TB DATS, pagpaplano ng pamilya at iba pa. Simple,
na hindi na kailangan bilhin sa mga drugstores dahil capable na ang inyong pharmacy dito sa Lokban Health Center. Salamat. Hindi na sila magdadalawang isip na papasok sa health center. Pagpasok mo pa lang, pakala mo hospital na. Hindi mo maakalain na hospital or nagsamang opisinang maganda. Talagang amazing. Parang first class talaga na health center na. Mayroon ding isang rainwater catchment system, mga LED lighting fixture na matipid sa enerhiya at ginamit din ang mga inverter appliances upang ma-optimize ang pagkonsumo ng kuryente. Nilagyan din ng magandang mobile play cabinet para sa mga bata at breastfeeding room para matiyak ang ginhawa ng mga ina habang pinapasuso nila ang kanilang mga sanggol sa center. Ang Lokban Health Center ay ang 201st Improved Health Facility sa buong bansa at ang 3rd Wellness Center para sa Baguio. Tumagal ang pagsasaayos ng health center ng halos 2 buwan upang makompleto. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita! Isang panibagong kwento ang kukurot sa ating mga puso sa ika-10 yugto ng Wish Date Concert. Kilalanin ng mga bibida sa istorya at mga OPM artist na manghaharana sa mga wisher sa seryeng ito. Si Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita! It is said that what is essential is invisible to the eye. What we see sometimes is not real. Can true love be seen? Sa nakaraang Wish Date Memoir, natunghayan ng mga wisher ang istorya ng pag-ibig at pagkakaibigan. At ngayong December 26, 2023, isang panibagong kwento ang ating mapapanood sa ika-10 installment ng Wish Date Concert na pinamagatang Invisible. Sa pagkakataong ito, matutunghayan ang pag-arte ng seasoned actress na si Daria Ramirez. Nararamdaman ko kasi malapit na pumanaw. Kasama din sa mga bibida sina E.A. Guzman, Chris Abaya, Kate Iano. Ako, di ako confused. Sigurado ako. Hindi na mapagkakatiwalaan. At Good Morning Kuya host, Ira Mariano. Promise me, you'll not fall for anyone here sa tahanan. Dahil ang Wish Date Concert ay hindi lang isang short film, tampok din ang ilang OPM artist na magbibigay buhay sa ilang awitin. Oh, ang isang katulad mo. Kabilang sa mga manghaharana, ang digital queen na si Gigi Delana kasama ang Gigi Vibes. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Legendary pop and R&B band South Border. Kahit kailan di kita iwan. Singer-songwriter at former Up Darmandao lead vocalist, Army Milyare. And singer-songwriters Esay Belaño at Piniel. Lahat ng ito ay matutunghayan ngayong Martes, December 26, 2023 sa Smart Araneta Coliseum. Ang 10th installment ng Wish Date ay binuo sa pagtutulungan ng Wish 1075 at KDR Music House. Make your holidays meaningful and unforgettable with Wish Date Invisible. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw!
Iba't ibang serbisyo na gawang mabuti ang hatid ng Members Church of God International o MCGI sa isinagawang Grand Fiesta ng Diyos sa Apalit, Pampanga kahapon. Tambok din sa selebrasyon ang mga makukulay at naglalakihang float, pati ng mga booth na may sari-saring delicacy mula sa mga probinsya sa Pilipinas maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Nestor Torres sumahataw. Umpisa pa lang ng pagdiriwang ng Piyesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI sa Apalit, Pampanga. Sinalubong na ng mga nagagandahan at malalaking float ang mga kapatid at bisita na nagkaisa sa araw ng selebrasyon. Beyond po ng happiness, beyond words na may explain, sa nakita ko po, yung mga float po na ito, hindi lang gawa ng kamay, kundi gawa rin ng puso ng mga kapatid. Pagdating sa pagkain, espesyal ang inihanda ng MCGI sa 23 booth na dinisenyuhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya sa bansa. Sa Laguna, hindi mawawala ang buko pie. Sa Batangas naman, syempre ang mainit na kaping barako. Sa Quezon, Marinduque naman, mayroong pansit habhab at buko juice. Nakatatakam din ang nakita sa booth ng mga probinsya sa Hilagang Luzon, partikular sa Parting Bigan at Ilocos Sur, maging sa Bataan at Zambales. Hindi rin mawawala ang lechon na handog ng National Capital Region, Cebu, Laguna at Bulacan. Present din sa booth ng Davao ang ipinagmamalaki nilang durian. Mula po dito sa Mindanao Division po ay nagbiyahe po kami para makapagdala po ng 400 kilos po na durian para sa gusto kumain po ng durian galing po Mindanao. At talagang super sarap po ito kaya tikman niyo po mamaya. Mula umaga hanggang hapon, nagatid ng kasiyahan at iba't ibang public services ang MCGI. Kabilang dito ang pre-medical mission kung saan nasa 1,500 ang nakapag-avail ng libreng check-up at gamot. Isa sa mga beneficiary ang 73 anyos na si Lola Josepina na may sakit sa puso at may alta presyon. Salamat ako ng marami. Nagpa-check up ako. Yun, binigyan ako ng gamot, pina-check up, lahat ng bawal. Sinabi sa akin na huwag kainin, gano'n. May pagkain na binigay sa akin, ito pa. Diyan sa Fiesta ng Diyos. Ay, ko lang naranasan ng ganito. Huwag kami sakaling mamatay. Hindi ko kami mamatay nito. Nakalaking bagay sa akin itong nangyari dito. Salamat sa Diyos. Mahigit 4,000 naman ang nakapag-uwi ng libreng groceries mula sa MCGI Free Store. Kabilang na dito ang mga nagmula pa sa malalayong sitio sa Tarlac. Masaya po kami na galing kahit na po na malayo po kami pinanggalingan, naalis po yung pagod namin. Dahil sa sobrang saya ng ating Piyestang Diyos. Pag-uwi pa po namin ngayon sa aming pamamahay na mayroon pa po kami dala, malaki po namin pasasalamat ng pinsang kuto. Lalong-lalo na sa Panginoon nating Diyos. Dahil po binigyan po kami ng pagbiyaya na uuwi po namin sa aming pamamahay po sa Bamban. Aabot naman sa 5 ang nabigyan ng tulong na pangkabuhayan na kinabibilangan ng mga mananahi at driver ng motorsiklo. May alok ding serbisyo ang ilang mga ahensya ng gobyerno, gaya ng Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kuya Daniel Rason na mahalagang magtaglay ang mga kapatid sa MCGI ng pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa-tao nang walang pagdatangi. Ang ating Brethren Day ay isang pagkakataon na i-apply natin yung ugali na itinuturo sa atin bilang mga Kristiyano. Ugali ng paglingap, pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakita ng pag-ibig, yung sinasabi po na kung iibig lang tayo sa umiibig sa atin. Alam nyo ang isang bagay na nakapaloob doon sa 5:46 ng Mateo, kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo,
ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gaano wika gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Yung iibigin mo, yung umiibig lang sa'yo, doesn't make any difference doon sa ginagawa noong mga hindi naman talaga nakakaalam ng katwiran ng Diyos. Dahil yung aral ng Diyos, ang kanyang itinuturo, kahit yung hindi umiibig sa'yo, iibigin mo. Ngayon, ano ang mas malaking pananaw na dapat nating makita? Sa ganito pong pagsasama-sama, nandyan ang mga kapatid, nandyan ang mga hindi kapatid. Ang pagpapakita ng pag-ibig, hindi lang yung kung sino lang yung kakilala mo, kung sino lang yung iyong mga katsokaran, o kaya kung sino lang iyong hindi po. Ang pag-ibig, ang sabi sa Biblia, unang-una, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ang isang bagay na tinuturo sa atin, hindi lang naman ang iibigin natin na yung ating mga kapatid. Kahit nga kaaway, pinaiibig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Ayan, napaka-saya dyan sa Grand Fiesta ng Diyos sa Pali, Pampanga. At sa atin namang shout-out mula po sa lahat ng bumubuo ng Hataw Balita Pilipinas at UNTV family. Binabati po natin ang lahat ng Members Church of God International sa buong mundo ng Happy Fourth Quarter Special Pasalamat ng Buong Bayan ng Diyos o SPBB. Nagaganapin po ngayong araw ng Biyernes hanggang Linggo, December 22 to December 24. Happy SPBB po Kuya Daniel at Ate Arlene Razon and family. Ganun din po kay Mami Beth na nakausap po o na-meet nila Glenda at ni Shea sa piyesta kahapon. Sa mga kasama po nating DS, lalo na yung mga nagpasalubong pa, gaya po ni Rodel Onilongo, King Tim at sa lechon nila Mike Salazar at Jomel Dueñas. Ayan. Sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. Sa aming pong EP, Brad Dantley Santos. Ayan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Pulbong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.